What is up mga pare ko? At yun, napakaganda ng suot-suot natin mga pare ko. Maraming salamat kay KYB. Special shoutout nga lang din pala kay Boss Topper Berhel de Dios. Yun boss, maraming salamat sa panonood at marami pa tayo magiging transaction sa LTO. Ang gagawin nga pala natin, magpapalit na nga tayo ng shock. Karoon tayo ng time, pwede na natin ikabit. Let's go! Ito na nga mga pare ko, ayan. Ginak ko na lang siya. Tapos yan, nilagyan natin ng jack stand para safe. Yan yung mga ikakabit nating shock ngayon. Ayan yung papalitan nating shock. Kaliwat kanan yan, papalitan na natin. Marami tayong babaklasin dito ngayon. Kailangan kasi talaga nito, bigyan mo ng 10 araw para maikabit. Nadadalas nga rin yung pag-ulan dito nung mga nakaraan, kaya hindi rin naikabit talaga. Tanggalin ko lang yung gulong. Tanggalin natin yung mga dapat tanggalin dyan sa loob para matanggal natin yung buong shock at saka makompress natin yung spring. Alright. Ito pala yung mga kailangan natin tanggalin dito mga pare ko. Tatanggalin natin tong dalawang bolt dito. Yan. So 17mm yan. Tsaka dito naman sa taas ay 14mm. Sunod yung nasa baba ng shock 19mm. Pull down lang natin to. So hindi dito mga pare ko ha. Huwag nyo tatanggalin yung ball joint. Dito lang tayo magtatanggal. Itong dalawa na to para mahugot natin yan. And yun nga, matanggal natin yung shock. Alright, so tanggalin lang natin yan para matanggal na natin yung shock. Okay. Yan. Masyadong matigas ah. Ayan. One zero. Okay. Okay, natanggal na natin yung pangalawa. Yan. So, kontrahan lang natin dito. So, umiikot. Okay, ito na yung bolt nung sa shock sa may ilalim. So, yun nga, naka-jack na to. I-jack nyo lang para hindi siya bumagsak. Yan. So, madali lang tanggalin yan. Ito na yung dalawang bolt. So, ayan. So, ayan mga pare ko. Nabaklas na natin. Ito na lang ang huli natin tatanggalin tong nasa taas na 3 peraso. So yun lang naman. Ito lang, ingatan nyo lang to, itong brake line. Yan, tatanggalin natin yan mamaya. Okay. Tanggalin naman natin ngayon yung 3 nut dito sa may taas nitong shock. So 14mm lang yan. And kung nahihirapan kayong dukutin dito, yung nasa dulo, so pwede nating dukutin yan dun sa may engine bay. Ganyan ko lang kinuha yung nasa dulo. Huwag nyo nga pala kalimutan na tanggalin yung sa may brake line. Ayan. Ayan sa position pala ng shock. Ayan, makikita nyo naman na nandito yung kabitan nung sa brake line. Hindi pwedeng nandito to. Kasi nga, nandito yung stabilizer natin. So nandito yan sa likuran. So ganun lang magiging position lang naman yan. Ang gagawin lang natin, unahin natin ilabas tong babang parte ng shock. Yan. Yan. Okay, nahila na nga siya ng buo. Alright. So ito na yung buong shock natin.
Ayun mga pare ko, ito na yung shock natin. Yan, tamang-tama angat. Nandito na yung mga gamit natin. Meron tayong gato dyan. May gato rin pa tayo dung malaki. Ayan, malaking gato. Ayan, para naman meron na tayong mga nagagamit dito. So gagawin lang natin, luluwagan natin to. Bago pala natin yan ilagay dun sa may gato natin para luwagan to, ang gagawin muna natin, iipitin natin tong spring. Ayan, magagamit na rin natin tong spring compressor natin, itong pangtanggal natin ng spring sa shock. Kailangan talaga may ganito tayo para matanggal natin yung spring. Okay, so dito naman sa kabila. Ayan, gaya na sinabi ko kanina, konting ingat. Ayan mga pare ko, yung palatandaan na pwede na natin tanggalin tong bolt dito. At safe na rin is yung gumagalaw na, ayan, gumagalaw na yung spring sa shock. Ayan, kumbaga wala na siyang tension. Ayan. So dahil sa ganyan na, pwede na natin tanggalin tong bolt na to. Okay, sprayan natin ang WD-40. Ayan. So luwagan na natin to. Okay. So yun, ingat pa rin kayo. Siguraduhin nyo na nakakapit talaga yung spring compressor, baka kasi tumalsik goodbye na, sakit nyan. Okay. Ayan mga pare ko, natanggal na natin. O yun, kung ano yung pagkakatanggal natin dito, syempre ganun din yung pagkakasunod-sunod pag binalik natin to mga pare ko. Ayan. Okay. So ayun, ito na siya mga pare ko. Okay, tagas-tagas. Saka ayan, makikita nyo naman. Okay mga pare ko, kakabit na natin tong bagong shock natin. Bala ko sana pinturahan to ng pula, kaso wag na lang pala kasi pag binalik ko yung spring na to, tapos pipigain na naman mamaya ng spring compressor, is mababakbak lang. So sayang lang. So hinayaan ko na lang yan na hindi ko na lang hinugasan or pinunasan. Pero ito namang mga boots natin ay malinis na. Ayan. So hinayaan ko na lang yan, hindi ko na lang nilinisan. So pagkatapos na lang. Okay. Ganyan yung magiging placement niya. So ito yung dulo ng spring. Dito rin sa may mismong sagkuan itong shock. Yan. Dito pala hindi ko na gagamitin yung mga rubber hat dito. Ito yung mga rubber bushing na to. So ang gagamitin ko pa rin ay itong mga stock. Yan. So ito pa rin gagamitin ko. Ganon din dito sa mga plate ito. So yun lang naman. So kagaya nito, ito lang din yung ibabalik natin. Okay. Tsaka siguraduhin nyo pala na tama yung kinuha nyong shock. Pwede nyo naman ikumpara yung luma nyo. Kasi nga dalawa yung papalitan natin ngayon. Baka mamaya magkapalit. Pwede na natin ibalik to. So dito naman, di naman kayo maliligaw kasi ayan, may marking siya.
Yan, para hindi na rin maligaw yung boots. Okay. So yung rubber hat nandito sa loob. Okay. Then sunod natin tong isang rubber hat. Yan. Yan, plate washer. Tsaka yung nut natin. Ito yung stock nating nut. Ito naman yung kasama dito sa KYB. So ito pa rin yung gagamitin ko. Parang yung pagkakabit natin sa rear shock, ginamit ko pa rin mga nilyo ay yung sa stock pa rin. Okay. Pwede na natin tong ibalik. So ayun, tignan nyo lang yung dulo nitong spring tsaka dulo rin dito sa baba. Ayan, may mga sagkuan naman siya. So doon nyo lang siya itatapat. Ayan, pwede na natin higpitan yan. So ito yung gamit natin, 7mm tsaka 17mm. Kontrahan natin para hindi siya umikot. Okay. So ayan mga pare ko, okay na. Okay mga pare ko. Ayan mga pare ko, nabuo na natin yung shock. So gagawin ko na lang dito, linisan ko na lang tong coil spring para naman nalinisan na, kasi yung mga boots naman narilisan na natin. Ito na yung shock natin. Ayan, nalinisan ko na rin pati yung coil spring. Paano nga natin tinanggal to? Siyempre ganun mo lang din ibabalik. So unahin lang natin tong ikabit itong nasa taas. Okay. So yung palatandaan naman dito, itong kabitan ng brake hose tsaka nung ABS sensor natin. Ayun mga pare ko, okay na, tapos na tayo. Naikabit na natin lahat at nahigpitan na rin. So, recap lang tayo. Yung tatlong tornilyo dito sa taas, sa mounting, tsaka dito sa control arm, ito sa upper arm na to, dalawa lang na yan. At tsaka yun lang, ito yung bolt dito, tsaka syempre yung mga bracket ng brake line tsaka tong sensor ng ABS. So yun lang naman mga pare ko, napakadali lang. Ayan lang naman yung mga nagamit nating mga kagamitan, sobrang simple lang. So dahil lang dito sa spring compressor natin, so ang gamit ko pala dito ay Flyman. Yan, kaya medyo makapal, kaya maganda siyang gamitin. Tsaka yung gato, yan, mga nagamit natin yan. So yun lang, napakasimple lang. So ayan yung mga nagawa natin. Yan lang naman, napakasimple lang naman ang ginawa natin na yan. Basta panoorin nyo lang mabuti, and alam ko kayang kaya nyo rin yan. So ayun mga pare ko, maraming salamat sa panonood. Alright.